Hindi maganda itong nangyari sa Bicameral Conference Committee. Hindi magkasundo yung Kongreso at Senado dun ho sa issue ng additional 45 billion pesos na gusto ng DPWH para ho lalong mag-improve, may pagpatuloy ang mga infrastruktura at iba pang proyekto ng Executive Department dahil mahalaga ang development, mahalaga po ang pagpapagawa ng ating mga kali at iba pa para ho sa aspeto ng business. Kasi pag merong infrastruktura, aba iyan ang tanging paraan para gumanda ang ekonomiya, lalo na ho sa mga malalayong probinsya. Pakinggan po ninyo itong pahayag ng chairman ng komite, Senador Gatchalian, sa pagkumpirmang pansamantalang ipinatigil ang kanilang pagtalakay. Finance Committee Chairman Win Gatchalian, is postpone muna yung BICAM today para ma-resolve itong issue with the House and also with DPWH. Well, we can call it deadlock on that aspect. Deadlock ha? Pero naghahanap tayo ng solusyon. babala ng DPWH kapag hindi ito naibalik, kukulangin ang pondo ng mga proyekto at may ilan na hindi maipapatupad. Pero mariing sagot ng mga senador, wala silang ginawang mali. Ayon kay Gatchalian, ang basehan ng Senado ay ang mismong computation ng DPWH tungkol sa overpricing ng construction materials. Hindi kami nagkamali dahil naggaling ho sa kanila yung computation. Pumunta pa dito ang mga representatives ng DPWH para makipag-coordinate sa amin. Ganon? Kaya kampante kape na yung application namin ay naayon sa dokumento na ibinigay sa amin ng DPWH. Ayan ha? So, may problema. Anong problema? Una, oras, panahon. December na eh. 2 linggo na lang, bagong taon na. Dapat sa January 1, 2026 may budget na ang gobyerno, makagalaw ang gobyerno, pansweldo, gamitin sa gastusin ng lahat ng nasa Executive Department. Pag hindi natapos ito, aba mabibitin yung 2026 na ito na budget. Ngayon, ang ating pag-usapan at paliwanag natin sa abot ng ating kakayanan. Ang reforma po na ipinag-utos ng Pangulo sa DPWH matapos mabulgar ang matinding graft in corruption, hindi ganong kadali at hindi ho talaga dapat ito ay pinupolitika o kung anuman. Dapat ang reforma ay suportahan dahil ang reformang itinutulak ng Pangulo, mawala ang korupsyon, mawala ang substandard, overpriced sa materyales at higit sa lahat ay yung ghost project. Dahil dyan, maraming ginagawa si Secretary Dizon kung paano makatipid sa mga proyekto, pero hindi pwedeng itigil ang mga project sa 2026. Yan po yung kanyang ipinaglalaban. After nilang magsumiti doon sa unang pagkakataon na kung yun ang kanilang kailangang budget. Pero nakita nila may epekto, mabibitin, tatamaan yung ibang proyekto doon sa kanilang unang proposed budget. Kaya nag-request sila ng additional 45 billion pesos. Dahil dyan, ikinagagalit ng ibang senador. Inangguluhan kaagad na, ano ito, kaduda-duda ito, ayaw ito ng taong bayan. Ayun. Meron pa nga isang senador dyan naniwala kaagad sa mga comment ng taong bayan tungkol dun sa social media kasi naka-live sila. Ikaw naman, senador. Paano control yan? Paano kung anti-Marcos yan? Natural, sasabihin niya, negatibo. Sabi nila wala kaming nakita ritong positibong reaksyon lahat negative Natatakot dyan sa additional budget na yan o ganito-ganito yan. Pag ang pinagbasihan natin ay yung mga comments na yan, nakakasiguro ba kayo? Yan ay totoo? Nakakasiguro ba na hindi yan troll, hindi yan baser, hindi yan anti-Marcos? Kasi yung mga troll, anti-Marcos at kung sino-sino, wala yan sasabihin maganda sa budget. Wala yan sasabihin maganda sa gobyernong ito. Lahat negatibo. Lahat ay batikos. Lahat ay panlilinlang. Kung yan ang papaniwalaan ng mga senador, ang reaksyon ng di umanitaong bayan, baka wala kayong magawa dyan. Dapat panindigan ninyo kung ano ang inyong trabaho, mga senador.
at mga congressman. Kasi ang mga congressman, okay, hindi sila tumututol eh. Actually, ang basa ko nga sa aking opinion, nagtampo pa nga yung mga congressman eh. Nandun na sila eh. Sa PICC, ready na, handa na para sa another BICAM. Biglang nalaman nila, cancel, pinospond ng Senado. Ano yun? Para hindi ba pagsabotahe yun? Nandun na yung inyong counterpart ng mga congressman na membro ng BICAM. Bigla na lang kinancel ng mga senador. Halos walang dumating kahit isa. Aba, ano yun? Pwede namang pag-usapan yan eh. Talaga bang gusto nyo ipagbabago? O dahil matinding pagbabago ang gusto ng Malacanang sa budget, naapektuhan ng mga senador, nawala yung insertion, nawala yung personal interest, nawala yung kung anumang interest. Baka yun. Pagpapakinggan natin sila, parang akala mo totoong makabayan, makatao para sa bayan. Kino-question ang bawat punto sa budget. Ipinaliwanag na nga ng Secretary Benz Dizon ng Public Works na yun ang gusto nila, gusto ng Pangulo at yan ay kailangan sa proyekto. Bakit hindi nyo paniwalaan? Bakit kaagad nangingibabaw ang pagdududa? Sabi pa nga ni Amy Marcos, ay lukuhan na ito. Wow, kala mo naman totoo. Sabi pa ng isang senador, abay ayaw ito ng mamamayan. Wow! Ang trabaho ng mga senador at congressman ay gumawa ng batas. At pag ginajustify ng Executive Department kung gaano kahalaga yung kanilang proposed budget, yan ay batas. Dapat kanilang intindihin. Huwag daanin sa dramang korupsyon kaagad ay wala pa naman. Kaduda-duda ay wala pa naman. Kayo ang kaduda-duda dahil yung proposed budget na identify naman kung saan gagamitin, hinaharang nyo at nagdududa agad kayo. Nagmamalinis ka agad kayo. Yan ang epekto sa aking personal na opinyon ng reformang ginagawa ng gobyerno. Talagang may tatamaan. Kasi nung araw, kahit na magkaanong pera ang gusto ng Malacanang, ina-aproba nila. Kasi kaya nilang mag-insingit, insertion, yung mga senador at congressman. Madali silang magsingit yan eh. Pero ngayon, bawal na ang insertion. Ayaw na ng singit ng mga pondo. Aba, sinisilip na. Lahat na lang ay kinukontra. Ano pa bang gusto nyong paliwanag mula kay Secretary Dizon ng Public Works? Ipinaliwanag niyan lahat. Hindi pwedeng ma-stop o itigil ang project. Yung nire-request nila na 45 million, pandagdag lang doon sa ongoing at gagawing project. Dahil lumabas sa kanilang pagsusuri na kapag hindi nagkaroon ng additional 45 billion, mabibitin yung mga project na plano, programa para sa 2020-26. Inamin naman ang paglalagyan eh. At inamin din ang epekto pag hindi ibinigay. Ba't hindi nyo paniwalaan? Pinipilit nyo na kaduda-duda ito, ayaw ito ng taong bayan. Paano naman magiging ayaw ng taong bayan eh, hindi pa naman natin alam yan kung ano talaga yan. Ipinapaliwanag ng ayaw yung tanggapin. Simple lang. Kung pinapayagan ng insertion, approve na yan. Pero dahil walang insertion, ayaw ng mga senador. Yun lang yun. Talaga, pag ginusto, dami ninyong magagawa. Pero dahil ayaw nyo, dami rin yung ginagawang dahilan. Wow!